Para po dun sa mga nagtatanong kung ano na ba nangyari dito kay Jeron Teng. Sa ngayon kasi dahil siya ay isa ng unrestricted free agent, ay nakikipag-usap na siya dun sa iba't ibang kupulan. Ibig sabihin, libre na siya na makipag-negotiate para dun sa salary na gusto niya at dun sa mga teams naman na mag-entertain ng offer. Ito ay kinumpirma mismo ng agent ni Jeron Teng. At of course, natatandaan ninyo na sinabi ng Converge, nag-usap na raw sila at hindi niya maibigay ng Converge yung gustong salary ni Jeron Teng, hindi sila magkasundo. So, ang naging decision, sinubukan daw ng Converge na i-trade siya, pero wala rin silang nakasundong team. So, ngayong unrestricted free agent na siya, baka mas willing yung ibang teams na ibigay yung salary na gusto niya dahil kumbaga wala nang magiging kapalit na player. Dahil wala nang trade na mangyayari, unrestricted free agent siya. So sa ngayon, tignan natin kung sino-sino yung mga teams na pwedeng kumuha sa kanyang serbisyo. Well, of course, alam na natin malamang ang kukuha dyan, either SMC or MVP Group. Dahil yung salary daw na hinihiling ni Jeron Teng, mukhang malabong ibigay ng Rain or Shine at ang Phoenix. So either yan mapupunta sa San Miguel, Magnolia, Ginebra, or TNT, Meralco o NLEX. Isa doon malamang ang pupuntahan nitong si Jeron Teng. Unless mag-offer siya abroad at doon siya maglaro, hindi natin masasabi. Pero sa ngayon, ayon dito sa management ni Jeron Teng, nakikipag-usap pa sila sa ibang mga PBA teams. At syempre, katulad nung kay Maverick Ahanmisi, ang gagawin niyan ay pagkukumpara yung iba't ibang offers. At katulad nung kay Maverick Ahanmisi, ang natira ng bandang huli, Ginebra at TNT, at nagdesisyon itong si Maverick na pumirma dito sa Barangay Ginebra. So, ganyan din siguro mangyayari dito kay Jeron Teng. Siyempre, ang pipiliin niyan ay yung pinakamagandang offer na ibibigay sa kanya at siyempre doon sa kanyang agent na siya magde-decide katulong niya. Sinabi nitong si SMB Coach George Gallant na mahusay talaga itong si Kit Jimenez. At nakita naman natin yan doon sa mga practice highlights niya. Maski na doon sa kanyang performance at doon sa mga sinasabi ng insiders. Pero ang sinabi pa nitong si Coach George Gallant na kailangan i-improve nitong si Jimenez ay yung kanyang kumbagay playmaking at yung pagiging effective ng off the ball. Ang ibig sabihin ng off the ball, kinakailangan si Jimenez ay maging epektibo rin sa opensa kahit hindi niya hawak yung bola. Kumbaga, katulad ni Marshall Lassiter, catch and shoot na player, hindi kinakailangan magtagal sa kanya yung bola para siya ay maging epektibo. Kasi itong si Kit Jimenez, alam natin, very effective siya kapag siya ang may hawak ng bola. Kumbaga, pag ball dominant player, itong si Kit Jimenez, kinakailangan nasa kanya yung bola, nagdi-dribble, nagkikreate ng mga one-on-one plays. Pero syempre, kapag nasa San Miguel Beer ka na, kinakailangan ay ikaw ay maging more of a playmaker at kailangan yung ball movement, very important yan. Lalo na at maraming scorers doon katulad ni CJ Perez, Junmar Fajardo, and of course, yung idol niya si Terence Romeo. So, yan ang kinakailangan ayusin daw o improve ni Kit Jimenez, yung pagiging effective niya na off-the-ball player. Ibig sabihin, kahit hindi niya hawak yung bola, kinakailangan pag napasahan na siya, handa na siyang either umiscore or umassist doon sa kanyang mga teammates. Yan ang isang bagay daw na kailangan niyang improve, pero confident naman ito si Coach George Gallant na iyan ay magagawa nitong si Kit Jimenez dahil pinapakita niya sa practice unang-una, madali siyang i-coach, nakikinig na sa sinasabi ng mga coaching staff at masipag din. At yan syempre ang gustong makita ng management ng SMB at yan ang dahilan kung ba't siya binigyan ng offer sheet. At ang ibig niya sabihin yung rights niya ngayon ay nasa SMB na. Nagre-request na nga ba ng trade itong si Sydney Onmubere papunta dito sa Terra Firma Jeep? Kasi nakita na natin na kumbagay nabuburo na doon sa bench ng Barangay Ginebra itong si Sydney Onmubere dahil nga nandyan na si Jamie Malonzo. At kahit nagka-injury pa to si Jeremiah Gray, walang epekto yan pagdating dito sa playing time nitong si Onmubere dahil iba naman ang posisyon nitong si Jeremiah Gray. Ang nangyayari kasi alam naman natin na ang Barangay Ginebra maiksi talaga rotation ni Coach Tim Cone. Doon sa kanyang frontcourt ang gagamitin niya si Stan Hardinger, si Aguilar at si Malonzo at of course si Justin Brownlee. Pagdating ng Philippine Cup ang mabibigyan ng playing time dyan ito si Aljon Mariano. So kumbaga talagang ganyan ang rotation ni Coach Tim Cone. Alam na natin na hindi siya masyadong gumagamit ng maraming players
At naging effective naman, marami siyang kampiyonato na nakuha sa kanyang klaseng rotation. So marami nga nagsasabi na sayang ito si Onmubere dahil nung siya ay nasa Northport Batangas sa ilalim ni Coach Pido Harencio, nag-a-average ito ng double figures. Naging starting 5 pa nga yan. Pero nung napunta sa Barangay Ginebra, naburo doon sa bench dahil nga nakuha nila itong si Jamie Malonzo. So yan ngayon ang titignan natin dito sa career nito si Onmubere kung siya nga ay aalis na dito sa Barangay Ginebra. Dahil sabi nga nung iba mas mabuti pa nung siya ay nasa Northport Batangas. Dahil at least doon, kahit hindi sila nakapapasok sa playoffs, ay nagkakaroon siya ng playing time at ipapakita yung kanyang gagawin. Kung siya ay matitrade sa Terra Firma, karoon din ang mangyayari, mabibigyan siya ng playing time. At syempre, yan naman ang hinahanap ng lahat ng mga players. So, abangan na lang natin kung matitrade nga ito si Onmubere. At kung yan ay mangyari, sigurado na ito si Onmubere ay hindi naman makakakuha ng mataas na trade value dahil bench player. Binigyan na ng 2-year contract nitong TNT yung kanilang bagong big man na si Henry Galinato na nanggaling doon sa trade with Rain or Shine Elasto Painters. Nakuha ng TNT ito si Galinato pati na si Jewel Ponferrada kapalit ni Dave Marcelo at ng isang future first round pick. Dahil dito maliwanag na ang gusto ng TNT ay makakuha ng mga big men lalo na at wala pa itong si Poy Eram, 8 months siyang mawawala. So itong si Galinato at si Ponferrada asahan natin na magkakaroon niya ng maraming playing time habang inaayos pa yung trade na pwedeng makuha nila with NLEX and Blackwater. Of course, alam natin nakasentro yan dito kay Brandon Rosser. Ang maliwanag dito, itong TNT Tropang Giga hindi pa tapos sa palakas ng kanilang lineup. At dahil nasa kanila si Ronde Hollis Jefferson, inaasahan na magiging top contender ulit ang katropa dito sa darating na Commissioner's Cup kahit na wala pa itong kanilang big man na si Poy Eram. Happy birthday kay Albert Andres mula kay Brian Andres at shout out kay Lorenzo Castillo, Jude Cordova, Admond de Guzman, Edia Garcia, Ronald Barbosidad, Jaman Andes family, Rico Olarte, kay Nigel, Charlotte, Mike at Jivon Soriano at Alexa Victorino, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, Jonel Alagon at Celino Valles family, Roman at Red Steven Agustin, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Myron Almosa at Balyete family, Chocoy San Pedro, Jordan at John Redding Maranta at Sid Maria, John Mark Cantos, pinabati din natin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Donel Santiago, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Jason Mendoza, Jude Cordova, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Enju, si Edwin Carmona Jr., Joseph Pineda, Dionisio Mercado, Oji Len, Gio, Gia Santillana at Tagle family, Carlito Bolima, Dionisio Mercado, Anthony Alon family, at ang iba pa nating mga tagapakinig.